Ay, magandang araw sa inyong lahat. Welcome ulit, no, sa aking channel at saka dun sa YouTube. Subscribers natin and followers sa ating FB page na ATTY Alvin. Ang pag-usapan natin ngayon ay tungkol sa question ng isang subscriber nga, na ang sabi niya na 15 years na raw siya sa agency niya, no? And for the past 15 years, wala namang issue. Hindi naman sila inilipat-lipat. Ngayon, itong lately, may natanggap yata silang parang notice na ililipat sila effective August 2025. No? So, dalawa yung tanong niya. Una, kung pwede raw ba siyang tumanggi. Pangalawa, na kung may separation pay ba siya. O kaya, kung babayaran daw ba siya. So, bago natin sagutin yan, bago natin discuss yan, shoutout muna natin ang ating mga masugid na taga-subaybay, no? Yung mga followers natin dyan and subscribers. Ito. Alright, kasi ang ito again is the same as the video na ginawa na natin before about lipat, no, or transfer. Kasi ang ano dito, kung ikaw ay sa agency and then may principal ka, yung lipat-lipat na sinasabi na yan, mahirap kasing sabihing lipat yan kasi magkakahiwalay na kumpanya. Ang lipat or in English transfer, nangyayari lang yan kapag ka sa loob ng iisang kumpanya. No? Halimbawa, lipat mula sa isang section papunta sa isa. Lipat mula sa one department to another, one division to another, one office to another. Yung ganun. Sa loob ng isang kumpanya. Pero yung lipat mula sa one agency to another is it involves two different companies. Kapag two different companies ang involved, yung movement from one company to another is not transfer. Okay? Ibig sabihin, nakat ka talaga dun sa unang company pagpunta mo dun sa kabilang kumpanya. So, yung sinasabi mo mag-take effect ng August 2025 na ililipat ka, it's actually aalisin ka na doon sa unang kumpanya mo at pag-a-applyin ka doon sa pangalawang kumpanya. So, para alisin ka doon, either tanggalin ka due to retrenchment, redundancy, installation of labor-saving device closure, or pag-resignin ka. So, in any of those instances, makakat talaga yung service mo sa unang kumpanya mo, sa lumang company mo. The new one, of course, ang normal na mangyayari dyan, pag-applyin ka dyan, palalabasin na bago kang empleyado dyan. Kasi kung tutuusin naman, for all intents and purposes, technically, bago ka talaga doon. Pero ang tanong lang, ano mangyayari sa tenure mo? So kung question is, pwede kang tumanggi, yes, kasi kung aalisin ka, sa anong ground? Kung walang tamang ground na nakalagay sa Article 298 to 99, pwede ka talagang umayaw na alisin ka kasi wala namang ground na alisin ka eh. Hindi ka na pwedeng piliting mag-resign kasi Article 300 ng Labor Code, dapat ang resignation mo voluntary yan. So, kung walang dahilan para ikaw ay alisin or umalis, then pwede ka talagang tumanggi. Ngayon, kung mababayaran ka kapag umalis ka o inalis ka, depende yan. Kung ikaw ay pinag-resign at nakumbinsi ka naman, nag-resign ka, wala kang separation pay. Ang makukuha mo lang yung huling araw na pinasok mo, yung prorata na 13th month mo, at saka yung service incentive leave. Ngayon, kung ikaw naman ay tinanggal, so depende kung paano ka tinanggal. Kung tinanggal ka dahil sa redundancy or installation, then 100% ang makukuha mo or 1 month per year of service multiplied by 15 years.
Kung ikaw naman ay inalis dahil sa retrenchment or cessation of business or closure not due to severe financial losses, 1/2 month per year of service yan. Multiplied by 15 years. Yun lang yun. Pero kung hindi dahil sa ganung mga dahilan ikaw tinanggal o alisin, illegal yan. And most likely, magpa-file ka ng complaint for illegal dismissal as a remedy. So, iyan ang ating sagot dun sa question mo. So, if there's anything, if you found this video helpful, share na lang ninyo. Kapag may gusto ko pang idagdag dun sa facts, sa kwento mo, then let me know para magawa natin ng video in the future. And again guys, thank you for watching and I hope to see you in the next video. God bless.